Hello, good evening to everyone. Dito na lang po ako. Kagaling ko lang sa work and then naisip ko, gusto ko pong mag-share ng mensahe ng Panginoon, ng ating Panginoon. And 2 years ago, ito pong isi-share ko sa inyo, and i-share ko na rin po ito. Of course, naisip ko, maganda itong topic na ito. So, maybe it's maganda itong i-share ko ngayon. Hindi ko na lang po ni-review, basta ko na lang binuklat, ganun. So, kaya baka kakapakapa ako ng konti. Pasensya na po kayo. And, ito rin ang galing po ito sa itong isi-share ko sa inyo. Hindi ko po ito ginawa, kundi nakita ko po ito sa YouTube, and Christian po siya, and he's a pastor, I think so. And maganda yung topic na i-share niya, kaya ito isi-share ko rin po sa inyo ito. Matagal na po ito, pero maganda talaga itong topic na ito. Ito ay ang title dito ay what is the truth church of God, church of Christ. Yan ang sabi dito, no? So, ang totoong church of God daw ay sa ngayon ay marami naglalabasan na. Sabi nila, ang iniisip ng mga tao, ang church daw ay kagaya ng, ang church ay kagaya ng halimbawa, saan ka pupunta? Pumunta ko ng church. Yun, building yun, right? Building. Oo. So, marami na ngayon na naglalabasan daw sa mga relihiyon, no? So, sabi nila na sila ang tama. So, totoo naman yun. Pag minsan ako nag-invite din ako ng mga tao, no, mga kaibigan ko. Of course, bago tayo naging born again, marami naman naging Catholic, right? So, ini-invite ko sila, and then sabi nila na, hindi, Katoliko kasi ako. Sabi ko naman, hindi naman yun, kundi yun naman Bible naman, naiisa rin lang naman. Sabi ko, isa lang din. Meron lang kaunting pagkaiba, ganon. Or devoted talaga sila, ayaw nilang lumipat sa born again Christian, no? Because we are a born again Christian, born again Protestant, no? Christian. And ang iba naman ay sila ay ano yun, Jehovah or Iglesia ni Cristo, ano pa man, di ba? Marami na talaga naglalabas na church, no? Marami na naglalabasan. At pag minsan ay nagkakaroon ng debate. Totoo naman yun, no? Before, anyway, when I was young, nung bata pa ako, hindi talaga nawawala yung mga debatehan, di ba? Nagdi-debate na sila ang tama, ako ang tama, marami din ako narinig ng ganyan, no? But now, wala ako narinig, kundi siguro yun lang sinasabi na hindi yun, ayaw nilang pumunta magpa-baptize, no? Ayaw nilang magpa-baptize, or ayaw nilang mag-join sa born again Christian because iba yung religion nila. Pero wala na ako narinig na na nagdi-debate. Before, grabe, ang dami, no? Pasensya ka, medyo hinihingal ako kasi galing ko lang sa work, medyo napagod siguro ako. Maaga kasi ako nagigising, 4:00, kaya ang madaling araw. Kaya medyo pagod. And sabi dito, so, pero kung intindihin natin, ito ay hindi ito building. Yun, sabi ko sa inyo, hindi daw ito building na gawa ng tao na house of church. No? Iniisip ng iba na pumunta ko ng simbahan, house of church. O, sa bagay, pwede rin yun. Saan ko pumunta? Simbahan. Pwede rin yun. Pero ang dito sa ating sinishare natin dito ay ang house of church ay ang tinutukoy daw rito ay tayo daw nang tinanggap natin si Jesus na tagapagligtas. Basahin natin dito sa 1 Corinthians 6:19-20. Naisulat ko na po ito noon, no? Ang verse, o hindi ba ganyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinatanggap nyo sa Diyos, at ang hindi kayo sa inyong sarili? Totoo yan, no? So, kailangan nating malaman na
hindi na tayo ay nang tinanggap natin ang ating Panginoon ay nananahan sa atin ang Espiritu Santo, no? Na hindi lang nang tinanggap na natin ang Diyos, at hindi tayo hindi lang sa ating sarili yun, kundi ang Diyos, no? Siya nang tinanggap natin siya, kaya nananahan na rin sa atin ang salita ng Panginoon. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan ng Diyos. Kung hindi natin ito, tayo ang tinutukoy ni Apostol Paul. Yun ang tinutukoy ni Apostol Paul, no? Na save tayo sa ating kasalanan, no? Dito sa John 3:16, no? Na save tayo sa ating kasalanan by grace, no? Na save tayo. Kaya hindi house of church, no? Ang espiritu ay tumira sa tunay na Kristiyano. Labagay, totoo yan talaga, mga kapatid. Kung hindi ka ang tunay talaga ng Kristiyano lang ang nananahan sa atin. Bakit? Dahil namumunga yun. Kagaya nung last time na shinare ko, di ba? Kung talaga tayo ay tunay na Kristiyano, ay may bunga. Andun yung shinare ko rin before, yung Galatians 5:22-23. Okay? Sige, share ko ulit yung baka sabagay, maganda kasi talaga itong verse na ito. Ibasahin ko ulit yung 5:22-23 ni. Dito sa Tagalog. Sa Tagalog lang tayo. Galatian, tamang-tama, Galatian. Nakagad. Galatian 5. Ito. Galatian 5:22-23 pala. 22. Datapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. 23. Kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay o walang kautusan. Okay? So, kung wala tayo rito, hindi talaga nananahan sa atin ang banal na Espiritu. Hindi tayo tunay na anak ng Diyos. Okay? So, kaya sabi rito na, at itong araw ang bunga ng fruit of the Holy Spirit. So, dito sa 2 Corinthians 5:17, sabi rito ay, kaya kung ang sinuman ang kay Kristo, siya ay bagong nilalang na. Ang dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y bawang naging bago. Okay? So, before hindi pa natin kilala ang Panginoon, nag-church nga tayo, pero ganun pa rin ugali natin, nothing change. Ganun pa rin yung original sin natin, no? Yun na nga, madaling magalit, madaling mababaw yung ating paano ba yung masabi? Mababaw. Madali tayong magalit, wala tayong self-control, no? Wala tayong self-control. May pagmamahal naman, pero iba yung way na pagmamahal, yung mga ganun, no? But, nang binago ka, andito nga sinabi, no? Nang nakilala mo ang Panginoon, namunga ka na eh. Ando na yun eh. Nang tinanggap mo ang Panginoon as your personal Savior, ay namunga ka na. Diba? So, namunga ka na. Ano yun? Yung binasa natin kanina ng Galatians 5:22-23. Kaya sabi dito sa 2 Corinthians, no? Kaya kung ang sinuman na kay Kristo, kasi tinanggap na siya, diba? Siya bagong nilalang na. Ang dating bagay na nagsilipas, kung ano ka noon, ay mako-control mo lang yung sarili mo, no? Na sila'y pawang bago na, yun ang sabi nito, no? Basahin ko na lang sa verse, no? Kaya kung ang sinuman na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang dating bagay ay nagsilipas, na narito sila'y pawang naging bago. Oo. Anyway, syempre, pag bago ka pang Kristiyano, hindi naman yun automatic na bago ka na kaagad, di ba? Siyempre, dahan-dahan ka. By steps yun. Oo. Kahit ako, matagal na rin akong Kristiyano. Siyempre, meron din akong week na talagang ngayon nagsusurvive na rin ako na kailangan kong malampasan ito. Kasi, kuwan tayo nandun pa rin yung original sin talaga natin.
hindi naman natin masasabi na kahit na mahal natin ang ating Panginoon ay totaling pa-perfect natin yung fruit of the Holy Spirit. At least alam natin, pag nagkasala tayo, may guilty tayo sa ating sarili. Ay, naku, yun, nakakaya kay Lord, di ba? Magkaroon ka ng takot, di ba? Kasi ang tatay mo baka magalit, di ba? Siyempre, gusto mong mapapunta ka sa kanya. Kaya, yun. Kaya kailangan na. Kaya yun, pag meron kang ganung naramdaman na may takot ka at gusto mong talagang magbago, andun na nananahan sa'yo ang banal na spirito. At pinipilit mo nang magbago, no? Ito, ang paniniwala ng ibang tao, ang church ay kung saan ang relihiyon nila. Yun na nga, kanina in-explain ko, di ba? Yun ang paniniwala ng mga tao nga, ang relihiyon nila, no? Yun na nga, yung relihiyon nila, iba, ganon. Yun ang iniisip nila. Iba-ibang churches, pero ang ating tinutukoy rito, ang church ay, tayo ay house, bahay tayo ng temple ng Espiritu, no? Church, no? No, hindi building, no? Okay? Basa natin sa John 3:3. Basa natin sa John 3:3, no? Sumagot si Jesus at ang kanyang sinabi, katotohanang sinabi ko sa inyo, maliban na tayo'y ipinanganak na muli, hindi siya makita ng kaharian ng Diyos. Okay? Dito sa John 3:5, sumagot si Jesus, katotohanan, sinabi ko sa inyo, maliban na ang tayo ipinanganak ng tubig at ng Espiritu ay hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Baptized daw yon sa Romans 8:9-10. Tatapat kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung kayo'y tumira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, tatapat kung ang sinumang walang Espiritu ni Kristo siya ay hindi sa Kanya. Okay? So, dito tayo sa John 3:16. Sumagot si Jesus, katotohanan, sinabi ko sa inyo, maliban na ang tayo pinanganak ng tubig at ang Espiritu ay, yun, ang ibig sabihin, ang sa akin, pagkaisip ko lang, no, ang sa akin lang, no, syempre, pag tinanggap mo na ang Lord, gusto mo nang pabaptize. Iba naman yung kasi yung sa atin na nung tayo mga Catholic ay bata pa tayo, ibabaptize natin yung tayo. When mga infant pa tayo, no, infant baby, ay binabaptize ka tayo para maging Catholic Christian tayo. Minsan hindi na sinabing Catholic Kristiyano na ako, parang gano'n, no? Pero as a born Christian, binabaptize yun na talagang kilala mo ng Panginoon, no? Na naisip mo na nandun na yung faith mo, na gusto mo na magbago, inaccept mo na siya as your personal savior, na ano yun, na gusto mo nang kabaptize, willing ka na talaga, yun. Pero hindi naman, for me lang, no? Sa akin lang, no? Hindi naman yung, pag hindi ka napabaptize ay hindi ka mapupunta sa langit. Hindi sa akin, hindi siguro yun. Sa akin ay, para sa akin ay, magpabaptize ka man o hindi, as long if you accept Jesus Christ as your personal Savior, at nagbago ka na, no? Nandun na yun, nagkaroon ka na ng, nananahan na sa'yo ang banal na Espiritu, no? Nagbago na yan, change na yung life mo. Pinilit mo na talaga magbago, because pag nagkasala ka, nagkakaroon ka ng guilt sa Panginoon, no? Siyempre, natural, at hindi ka na nahiya na ikaw isang Kristiyano, kulang lang sa magpabaptize, at bigla kang namatay, I think, mapunta ka sa langit, Kasi, maraming din man nagpabaptize, gumagawa pa rin ng kasalanan, di ba? Sinasabi na, tinanggap ko na ang Panginoon. But no action. Wala ako. Meron ba? Hello? Nasa ibang banal na Espiritu. Pero nagpabaptize, di ba? So, kailangan, importante talaga na makita sa atin ang banal na Espiritu. Makita talaga sa atin. Hindi yung, yes, Lord, I accept you as my personal Savior. Pero, asan yung asan yung bunga? Di ba? Nagpabaptize na ako, di ba? Saan yung bunga nga? Bunga ang hinahanap nga, hindi yung, di ba? Over yata ako magsalita, no? Sorry, no? Yun lang na, sa isip, no? For me lang, sa akin lang, no? Kasi importante talaga, minakit natin ang Panginoon. Andun yung bunga kasi, andun yung bunga. O, hindi yung, salita lang. Andun yung bunga. O, kasi, yun na nga, na-share ko rin before, na, even though you are a preacher, you are a reverend, you are a music ministry, you are a teacher,
hindi hindi yun acceptable na matalino ka sa lahat, memorize lahat ng Bible verse, no? Di ba? Hindi ka ibig sabihin na punta ka sa langit. Ang tao ay pantay-pantay, di ba? As long that you accept Jesus Christ at nananahan sa iyong banal na espiritu at sinusunod mo siya, mapunta ka sa langit, di ba? Yun ang sa akin. Okay, kumaba na. No worries na. Okay. Para sa akin lang yun, mga kapatid, no? Sorry kung nagkamali ako, pero yun ang nasa isip ko lang. No, dito tayo sa 10. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, datapot ang espiritu o buhay dahil sa katuwiran. Yun ang sinasabi rito, no? Ba't kaya, oo, di ba? Kaya, at kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay. Nasa inyo ang katawan natin ay patay dahil sa kasalanan. No, dahil sa kasalanan tayo patay, di ba? Ano yung ibig sabihin na patay? Ano yun? Para ba yun, nalimutan ko na yun. Yung patay yung ano yun, yung, di ba, nung hindi natin tinanggap ang si Jesus ang ating personal na tagapagligtas, ay patay yung ating ano yun, patay yung ating espiritu, no, di ba? So, nang tingnan natin, buhay na tayo, ibig sabihin, we're alive na meron, tuka na tayo, nasa pamuntan, kasama na natin ang Panginoon. Pasensya na kayo kasi ang tagal ko na rin ni-review, ilang taon na, 5 taon, 10 taon. I understand but I can explain it. Sorry po. Pero yun ang kwan ko na kagaya ni Eve at saka si Adan nang kinain nila yung masamang prutas ay namatay sila, di ba? Hindi yung namatay na patay ang katawan, patay yung ano yun. Patay yung kanilang ano yun, yung limutan ko na. Kaya na lang po magsalita kung ano yun. Yung spirito, di ba? Spirito na dapat ay, no? Kasi hindi ko na yung sinishare kasi minsan nalilimutan talaga. Kailangan i-review ko talaga, hindi i-share ko sa inyo. Kaya sorry po, no? And, yun. Pero alam ko yun. Alam ko yun. Ibig sabihin, kailan hindi ko lang masabi sa akin God dahil hindi ko po ni-research. Sorry po, no? And sabi ito, yun nga, sabi ito, patay daw dahil sa kasalanan, no? Ang ating katawan ay, si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay, no? Patay dahil sa kasalanan. Datapot ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Pero alam ko yun, paano ko ito ma-explain, parang ewan pa. Kailangan mag-ano muna ako, i-research ko ulit. Kailangan ko talaga, no? Kasi ang tagal na rin yun talaga, 15 years na yata ko na yung na-share. Salvation, mahilig pa naman ako mag-share ng salvation, yun pa, nalimutan ko pa. So, ang tinatawag ng Panginoon, like, no? Kagaya ng pastors, teachers, tayo, basahin ito sa Efeso 4:11-12. Ang pinagkaloob niya ang mga iba na maging apostol, at iba'y propeta, at iba'y ibanghelista, at ang iba'y pastor at mga guro. Tingnan natin sa verse na lang dito kasi ano yan, Efeso. Hindi ko mabasa eh. Dito na lang sa verse na sa Bible dito na Efeso, ano ba yan? Efeso 4:11-12. Ang pinagkalooban niya ng iba ang pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at mga iba'y propeta, ang mga iba'y ibanghelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. 12, sa isasakdal na mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikakatibay ng katawan ni Kristo. Yun. Sabi rito, no, na sila tayo, no, tayo mga mangguguro, tayo mga propeta, lahat, no, sila yung ginagamit, no, isasakdal na maglingkod na ikakatibay ng katawan ni Kristo para mag-share ng Word of God sa mga hindi nakakilala sa Panginoon, para maging dumami tayo na mga anak ng Diyos. Okay? Yun. Tingnan ko nga dito ulit. Ano mo i-explain? Parang nahiya tuloy ako sa inyo. Hindi ko talang ano ba yun? Nalimutan ko na. Espiritu. Okay. So,
ang pananampal ang pananampalataya tayo dapat nating tinang ating sarili bago hindi tayo no? Kailangan daw natin na tinang ating sarili bago tayo tingnan natin ang sarili kung talagang tayo ba talaga ay anak ng Diyos, no? Nandito sinabi dito, no, sa 1 John 4:1-4. Mga minamahal, huwag kayo magsipaniwala sa bawat espiritu kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila ay sa Diyos. Yan sabi ito, sapagkat maraming nagsisilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Dito nakikilala nyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritu ay nagpapahayag na si Jesu Kristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. At ang bawat espiritu ay hindi ipinapahayag sa Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang Antikristo na inyong narinig na darating sa ngayong nasa sanlibutan. Na kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak ay inyong dinaig sila sapagkat lalong dakila siya nasa inyo kaysa sa nasa libutan. Yun ang sabi dito sa ito sa dito po ito sa John 4:1-4. Ulitin ko na lang po, no, kasi nagbulol-bulol yung aking salita, no. Nagbulol-bulol siya. John, ito sa John, 1 John, no. 1 John. 1 John, okay. 1 John 4, 1-4, okay. Mga minahal, huwag kayong, ulitin ko ulit, no? Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila ay sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw na ang mga bulaang propeta sa sanlibutan. Dito'y nakilala nyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritu ay nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Ang bawat espiritu ay hindi ipapahayag si Kristo ay hindi sa Diyos, at ito ang Antikristo na inyong narinig na darating at na ngayon nasa sanlibutan na. Kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. Amen. Totoo nga mga kapatid, no? Minsan marami tayong narinig, no? Malapit na talaga ang Antichrist. Minsan, mahilig ako manood ng mga, pagkagising ko pa, mahilig ako manood ng mga, mga preaching, mga sa American, no? Yun na nga, marami, malapit na dumating. Marami na, may dumadating na talagang Antichrist. Noon pa naman siguro yan, no? Pero sabi, na, andito na raw yung mga Antichrist, mga bulaang propeta. So, mag-iingat po talaga tayo, no? Pag hindi nila binangit ang Panginoon, at hindi nila binangit ang Panginoon, at naramdaman nyo talaga, hindi siya ayon sa Biblia, ay yun ay mga Antichrist yun. Kaya mag-ingat tayo, no? Huwag tayong agad maniwala, no? Oo. Mag-ingat talaga tayo. Okay? Kaya dito tayo, no? Kanina, no? Dito, no? So, maraming pumapasok sa katawan, no? Marami daw pumapasok sa katawan. Holy Spirit. Marami. So, maraming pumapasok sa katawan. Holy Spirit. Kung hindi Holy Spirit, hintay anak ng Diyos. Nang dumating si Jesus para tubos, kaya nga. Kaya kailangan nang dumating si Jesus daw, para tubisin ang ating kasalanan ay nagpisa ng ating ninuno na si Eve at si iba kung hindi siya tao. Yun na nga. Nagpisa nga si Eve sa Adano, kaya nagkasalanan tayo, no? Okay, pasensya na po kayo, hindi ko ganun na-explain. Ay i-review ko po ulit yung matagal na kasi yan, tagal ko nang hindi na-share yun, siguro 15 years ago. Oo. Pero alam ko yun, si Eve at saka Adan, nung kinain nila yung namatay na yung spiritual death. Ayun, spiritual death pala. Tagal ka, ngayon ko pala. Yun, namatay. Spiritual death, no? Hindi yung namatay talaga yung tao, no? Kundi spiritual death. Nabuksan nila kanilang diwa, no? Na marunong sila mahiya, no? Di ba? Kasi,
nandun na yung emotion nila, nandun na yung marunong yung ano yun, nahiya na sila, andun na yung anger, andun na yung lahat, no? Kaya namatay ng spiritual, no, na nagkaroon na, no? Yun, spiritual death. So ito, meron akong kaunti lang, mga 10 minutes. What is good works and grace? Sabi dito. Bilis ba akong magsalita? Pasensya na po kayo, no? Ito lang, to saglit lang po ito. What is good works daw and grace? Unahin natin ang gawa, no? Karamihan ng mga tao, inisip nila ay mapapunta sila sa heaven or buhay ng walang hanggan dahil gumagawa sila ng kabutihan sa kapwa. Kagaya na nagbibigay sila ng pera sa mga taong mahirap or tumutulong sila na may sa malindol, mga etc. O nga, marami akong narinig, no? Until now, marami akong narinig na mababait talaga sila, di ba? Hindi ko naman iniisip, hindi ko naman sinasabi sa inyo mga kapatid, tayo lang talaga niligtas. Tayo mga born again Christian, tayo lang magligtas, tayong tama. Hindi ko po yun sinasabi sa inyo mga kapatid. Kundi, ang gusto lang ng Panginoon, meron tayong, ang sa akin lang ang works kasi, marami din ako mga kaibigan, ang mabait nila talaga. Nagbibigay sila dahil nagbibigay sila dahil pag mamatay sila siguradong papunta sa langit. Yun ang naisip nila, pero yun yung good works, no? Yun yung nagbibigay sila dahil para pag mamatay sila punta sa langit. Marami akong nakikita, meron din akong kaibigan ng ganyan, pero siya yun na nga, hindi niya kilala ang Diyos, parang ganon. Oo. Kaya kailangan talaga na double yun, pair yun, no? Kailangan may works ka, meron ka rin no, may Diyos ka rin sa puso mo, no? Yun ang maganda talaga, no? Yun ang kan ko, no? Meron kang works and faith, no? No, Kaya sabi dito na yun ang naisip ko, at dito nakasulat naman dito na at ano daw ang bait nila ay kahit naubos pa ang pera, ang lakas nila o pera, ay hindi sila mapunta sa langit raw. Basahin natin sa episode 2:8-9, no? Ang sabi rito ay hindi mapupuri ang katunayang nakakasulat sa episode na nakapunta tayo sa langit. Napunta tayo sa langit. Tingnan nga natin sa naputol to eh. Sa episode 2:8-9, ano kayo ibig sabihin ng episode 2:8-9? Makuha naman yung explanation. Episode. Sana hindi. Episode 2:8-9. Episode 2:8-9. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng gawa upang sino man ay huwag magpapuri. Ayun, ito na nga, kaya huwag natin isipin na tayo tumutulong sa kapwa. Tumutulong tayo sa kapwa or para inisip natin na perfect na tayo sa langit or anong pa mang bagay, no? Kailangan talaga natin na sabi dito, hindi sa pamagitan ng gawa, no? Hindi tayo napapunta sa langit, kundi no, upang sino man ay huwag magpuri. Huwag natin isip, no, huwag tayong magpuri, no, sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para mabuting gawa na, dito pala, hindi sa pamagitan ng gawa upang ang sino man ay huwag magpuri. Ulitin ko ulit ha, sapagkat sa biyaya kayo'y nangagligtas. By grace tayo naligtas, di ba? No, sa pamagitan ng pananampalataya, di ba? With faith, may faith tayo by grace, may faith tayo na, no? At ito hindi sa inyong sarili. Biniligtas tayo sa ating Diyos, no? Nagkaroon tayo ng chance magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya ito ay kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng gawa. So, yung gawa, nagbibigay ka ng mga sa mahihirap, parang ganon, upang ang sino man ay huwag magpuri. Kaya huwag mong isipin dito sa 9 sa episode 2 na, sa verse 9 na, hindi ka mapapunta ka sa langit dahil sa gawa nagbibigay ka.
Huwag mo purihin ang sarili mo, kundi dito sa 8, kailangan mo makilala pa ang Panginoon. Magbasa ka ng Bible, ayun na nga, kailangan manahansay ang Espiritu, kailangan magbago ka, kailangan na magkaroon ka ng fruit of the Holy Spirit, and then tumulong ka sa kapwa. Yun na yun, perfect na yun, 100% talaga na mapunta tayo sa langit. Yun, no? Yun ang pagkaintindi ko po rito. Anyway, meron pang next page dito. Ano ka ito? Ito, nasabi pa dito, no? By grace daw, nasa atin. Sa John 3:16, no? Sabi dito, naligtas tayo ng by grace sa pagmamahal sa atin ni God. Kaya, yun. Kaya dapat, may work daw tayo. May works at faith. Yun, sabi ko, sure, iniksi ko na lang mga kapatid, pero ito nakalagay nga dito na dito, basahin ko na lang, no, para maintindihan kasi ang bilis yata ako mag-explain, no. Dito by grace, dito sa John 3:16, naligtas tayo by grace sa pagmamahal sa atin ni God, kaya naligtas ang ating kasalanan. Dapat meron na tayong works, no, at faith tayo, no, by grace, through faith, no, para maliwanagan natin. Halimbawa, yun na nga, nagbibigay tayo ng pera sa mga tao, no, nagbibigay tayo sa mga mahirap, no. Yung tawag doon, grace. Masaya siya dahil nabigyan ko siya, no? Grace, no? Nabigyan siya, no? Surprise siya, di ba? Grace, no? Kaya, iba naman ito. Halimbawa, no? Ayusin mo ngayong kwarto ko, linisin mo. Yun, works yun. Bibigyan mo siya ng pera, di ba? Yun. Sa lumang tipan, sa utos ng God, ay sundin natin ang utos niya. Sa 10 Commandments, no? Sabi ko dito. Sabi niya ito, siya lang ang daan na para para maligtas tayo. Kagay nga rito sa sa pinako ni kagaya ng pinako si Jesus sa krus na may dalang magnanakaw, by faith siya kay Lord, no? May tiwala talaga siya kay Lord, no? May tiwala talaga siya, kaya isinama siya ni Lord sa langit. Instant save yun siya, di ba? Kagaya nung sinabi ko sa inyo na basta may tiwala ka lang, may faith ka lang talaga sa Panginoon, yun, no? Kaya yun, by grace na papunta siya sa langit. Kailangan natin gumawa tayo ng good works. Yun ang utos ng Panginoon. Yun. Dalawa yung, pasensya na kayo mga kapatid, no? Yung isa, in-explain ko na mabuti. Ito ng what is good works and grace, medyo hindi ko gano'ng na-explain na mabuti dahil, yun, alam nyo na rin kasi, sabay ganun, no? Kailangan dapat talaga pag mag-share ako nito, kailangan dahan-dahanin ko, no? Hindi ako pwede magmadali. Pasensya na po kayo. Sorry po. And then, next ay, di ko alam kung anong isi-share ko ulit sa inyo. But huwag na lang yung dalawa, no? Kasi para dalawang kuan. Isa na lang para hindi kayo malito. Kasi dinalawa ko yung yun, House of Church. At saka what is good works, no? Baka malito. Kaya dapat ay yan. Dapat ay isa-isa lang ang verse na dapat na aking isi-share sa inyo, no? Okay, let's pray. Dear Father, thank you for today. We are happy and blessed. Please grant us a spirit of sacrifice, a heart is overwhelmed with gratitude in lifestyle of praise. Today and always, in Jesus' name we pray. Amen. Okay, mga kapatid, pasensya na kayo. Medyo mabilis yung aking
share sa inyo. Pasensya na kayo. I try my best. Sa sunod ay medyo dandahanin ko para hindi kayo malito. At dalawa kasi yung na-share ko ngayon. Sa banda ko na medyo napabilis. At saka hindi ko gani explain ng mabuti. I know that. Forgive me. Patawarin niyo po ako. And next time, I try my best na dandahanin ko and ayusin ko po ang aking pag-share sa inyo. So, gusto ko talagang i-share yung Trinity because gusto ko talaga siyang i-share mga kapatid. Pero, kailangan ko talagang pag-aralan ng mabuti rin kasi para hindi na ako mag-research na naman, di ba? But I'll try my best, no? Hindi ko alam kung anong i-share ko sa inyo. O baka, hindi ko alam i-share sa inyo. Pag-aralan ko muna yun. And anyway, nandito na, nakasulat na naman siya. Pero, pag-aralan ko ulit siya. And the next time, hindi ko po alam kung baka by February or March, i-share ko po yung aking i-share ko sa church before na sa Sunday school. Ay i-share ko sa inyo kasi may iba akong mga kapatira na they have no time talaga na makinig sa sa aming prayer meeting, so pwede ko i-share sa kanila yon. And or at the last talaga before may sinusunod na kami kay Rick Warren. Napakaganda talaga mga kapatid. So, almost 1 year namin yun ginawa, no? Lahat ang ganda, maraming na-bless talaga. O, aral talaga ito sa about isa. But, yun po, gagawin ko yun. Gagawin ko po yun. Oo. Siyempre, kailangan kung ano yung nakasulat doon, siyempre, own yourself yun, paano mo yun maipahayag, di ba? Hindi naman pwede natin ikopihin yung sulat yung mensahe ni Rick Warren. Ano na yung guide. So, I try my best mga kapatid. Hopefully, naka-bless ito sa inyo. Na-bless po kayo. And reminding us lang parati. No? Okay, have a bless ngayon. Wednesday and tomorrow. Ingat po kayo. No? Ingat po kayo. Ingat po tayo. No? Okay. Good night to everyone. Love you.